Ayun, no? Magandang araw sa inyong lahat, no? Globally, no? So, magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon. So, ito po, tignan ninyo po, no? Itong video. I love them. We respect their leader greatly. This is their leader. Pagka nirespeto ka ng US, globally, respetuhin ka. Maliwanag yung sinabi ni Trump, di ba? And he's very tough on negotiating, but that's okay. It'll work out. Si Marcos ay top negotiator. Hindi siya pumapayag na basta't maargabyado lang tayo, kung ano yung sabihin ng US, yun at papayag na siya kagad. Yung sinabi ng China, ito ang gawin nyo, sunod-sunuran si PBBM, no? So hindi po siya tuta or puppet ng ng US o ng China, no? Pag sinabi ng China, huwag kayo mangisda, susunod na kagad si PBBM, no? Hindi po. Sa tariff, lumaban siya. Kaya maganda yung naging hindi tayo masyadong nadali nung tax, no? Mga exportation tax natin sa kanilang bansa. No? So, magandang negotiator si PBBM kasi hindi siya takot makipag-negotiate kahit kaninong leader, no? Kahit sa China, kahit sa US. Yun yung advantage eh. I think we will. We love them. And Ano ibig sabihin ng sabi ni PBBM? We love them. Mahal ni maliwanag naman yung sinabi ni we love them. No? Sabi niya, we love them. Ba't sasabihin ni PBBM ni yun? Ano? So, maliwanag na mahal ni Trump, no? Ang bansang Pilipinas. We love them. respect their leader greatly. This is Oh, we respect, no? Pero mo, nire-respeto ng US si Marcos, no? O sinong leader ang sinabihan ni Trump na nire-respeto niya sa globally? Wala. Lahat humihingi ng tulong sa US. Ukraine, lahat. Walang sinasabihan si Trump na na ganyan na nire-respeto niya. Kasi nga matapang, talagang top negotiator. Maliwanag naman sinabi ni Trump eh. their leader. He's very tough on negotiating, but that's okay. It'll work out. Dahil nga mahal niya yung Pilipinas, mahal niya yung Pilipino, at nire-respeto niya si PBBM, inimbitahan niya sa global world peace, no? Ano ba yung sinasabi rito, no? Sa global. Bri mo yan. Very historical yan, ano? Na ikaw ay imbitahan, no? Sa global. 'Di ba? Bri mo yun. Imbitahan ka ni Trump to join the Board of Peace. 'Di ba? Para pangunahan to, no? The US-led Board of Peace. So, hindi na niya kailangan magbayad ng $1 billion contribution. No? So, basta't kasama lang siya. Ganun nila nire-respeto Pilipinas. Hindi nila ito basta-basta inaano lang, isinasantabi. Ang galing, I think we will. These are the people that kept us alive for 6 years. We landed here in Honolulu with nothing. Yan. With nothing. My family was flown
from Malacanang Palace to Hicam Air Force Base. And when we finally moved to Makiki Heights, kayong lahat, nakikita ko kayo, nandun kayong lahat. I know they were always, we had nothing with us. They kept everything to inspect everything. These are the people who kept body and soul together of the Marcos family. Ultimo, when I tell this story, people do not quite believe me. But I tell them, you do not realize how close we became and how kind and how generous the people, the Filipinos, Americans in Hawaii were. Ganun yung relationship eh. Filipino-American. Malalim. PSC, mga PSC, dating PSC. Oh, kita mo? These are your predecessors. Ito yung mga dating presidential security. Hindi, eto naiwan na dito. Ito yung mga sumama sa amin. At Naiwan na pala rin, they found that pati po yung nag-entertain sa atin, si Florante. Matagal siya nandito. Lagi kami magkasama ni Florante nung nandito kami. And as I was saying, when I tell this story, people do not believe it. They do not quite believe it. But we landed here with nothing. Even ultimo yung damit namin, silang nagbigay. Silang nagpapakain sa amin. Pati Grabe, yung mga no? appliance doon sa Makiki, silang nagdadala. At pagka kami nalulungkot, sila ang nagpapasaya sa amin. Kung hindi sa inyo, palagay ko, wala na yung pamilyang Marcos. Kaya hindi ko makakalimutan. On behalf of my entire family, wala na yung aking ama. But when my mother found out that I was coming to Honolulu, he said, you make sure that you go back to all of those people who went out of their way. Yun yung pagkakaiba ni Marcos sa lahat ng leader. Talagang binabalikan niya yung mga tao na tumulong, no, sa kanyang nung talagang walang-wala silang damit, wala ni anuman. Pero itong mga taga-Hawaii, talagang nagtulong-tulong din sila para makasurvive ang mga Marcos dyan. Kasi wala silang dalang damit nun eh. To keep us comfortable, to keep us alive, literally alive. And that is something that I will carry in my heart, that the Marcos family will carry in my heart. We tell our children about this and how wonderful you all were to us in the time that we were here. We could not have survived. Nga pala yung impeachment ni PBBM ay pwede pa ma-revive. O kasama pala yan sa tatalakayin natin. Ano? Pwede pang ma-revive yung impeachment ni PBBM. Pwede pa. Basta't makabot, kahit nasabihin mo na, di ba, sa justice nila department ay, di ba, binasura na. Dahil nga, wala siyang substance, no? Walang direct evidence, walang witness. So, hindi tatayo. Pero, kapag oras na nagkaisa ang 1/3 votes, nakakuha ng 1/3 votes, ang buong Congress, no? Yung House of Representatives, yung Kamara, lower house, ay po pwedeng iangat yun. Po pwedeng matuloy pa rin ang impeachment against PBBM. So, buhay pa rin yan. Basta't kailangan lang 1/3 votes. Kaya pwede pa rin. Yun yung ibig sabihin natin na pwede pang buhayin yung kanyang impeachment. So, yun, That very difficult period, if not for you. And that's why it was, when I was in San Francisco, I insisted we must pass by Hawaii, because even if I thank you every day for 1,000 years, it is not enough for Kahit 1,000 years na napapasalamat. Hindi enough, no? Ito naman mga DDS, no? Isingit ko lang. Yung mga DDS
saan nga ba sila papunta, no? At this point, no? It's in juncture. Yung pagiging DDS, wala namang problema doon. DDS ka, maaaring nakitaan mo ng maganda ang mga Duterte o Bisaya ka o taga Mindanao ka, regionalistic, no? Ay, kailangan ganun talaga ang kababayan mo, kahit mali ang ginagawa, kababayan mo yun. Susuportahan mo. Parang kala mo pag sinuportahan mo yon, may kinabang ka. 'Di ba? Bibigyan ka ng 20 pesos bigas sa paggawa yung airport nyo, papagawa yung mga tulay nyo, yung mga bridge nyo. Akala mo ganun ang gagawin. Lalagyan ng mga ports, lalagyan ng mga yung irrigation, aayusin yung water system, aayusin yung mga transport system, airport system, at yung inyong mga energy, yung kuryente nyo, ini-expect mo na makikinabang yung lugar ninyo. Okay lang yon. So, maraming dahilan kung bakit DDS ang isang tao. Una, syempre, peace daw, drug addict, pinatay, gano'n, tinakot. Pero natigil ba ang droga sa Pilipinas? Hindi. Kahit na hindi sa Pilipinas, kahit sa Davao na lang, hanggang ngayon. Sino ba mayor, sino ba congressman sa Davao? Wala naman. Sila rin. Ano nangyayari? Ang dami pa rin drugs. Diba? Pinatay lang nila yung mga media noon, kaya hindi na mailabas yung mga balita. Ngayon, labas yung mga balita. So, maraming droga sa Davao. Mas maraming ang droga sa kanila eh. Sa Cebu, marami rin nahuhuli. So, parang hindi ko makita yon. Pero okay lang. Kung yun ang nakikita nila, no? Di iboto nila. Okay yon. Kung yun ang direksyon na tinutungo. Pero kasi, yung iba sip-sip. Dahil alam nila, malakas sa tao si Duterte, sip-sip lang yung iba. Sumisip-sip para maambunan sila ng boto. Dahil akala nila maraming supporters ang mga Duterte. Okay, marami siguro supporters nga. Kasi siyempre, hindi pa rin naman nila nare-realize yung mga hinaharang kasi nitong Supreme Court yung impeachment, nakikialam. So, sige, ibigay na natin yon. Ang direksyon na sinasabi natin dito, lahat tayo Pilipino. Tama. Pero yung pagiging DDS, okay yan. Wala akong problema dyan. Pero yung pagiging pro-China, doon ako mukhang nagka-problema. Bakit? Pwede mo namang iboto si Duterte kung gusto mo eh. Tama, mali? Pwede mo siya iboto. Pero, yung iboboto mo si Duterte tapos lalabanan mo pa ang Pilipino, yung West Philippines natin, sovereignty natin, $1 trillion ang pinag-uusapan dyan, pag-aari na natin, napanalunan na natin yan. Atin yan. Napanalunan sa UNCLOS yan. Hindi lang natin kasi ginegera tayo eh. Inaano tayo ng mga mga malalaking barko ng China. Dinadaan nila sa dahas, dinadaan nila sa harassment eh. Pero talagang talo sila noong 2016 pa. Atin na yan. Binigay na sa atin yan, napanalunan na natin yan. Wala na tayong dapat dyan pang pinagdidebatihan o pinagtatalunan. Kaya ako nagtataka sa mga ilang Pilipino na marami pang sinasabi, marami pang pagdepensa sa China. Talo nga sila. So, Pilipino nga, dapat kampi ka sa Pilipino. Kung nasa Pilipinas ka, tapos pagtatanggol mo China, better na umalis ka dito, doon ka sa China. Doon mo sila pagtanggol. Kasi nandito ka parang traitor ang dating mo, traitor ka. Taksil ka sa bayan mo pagka ganon. Diba? Kailangan mo bang maging taksil ka sa bayan mo? Hindi ba pwedeng iboto mo na lang si Duterte nang hindi ka magtataksil sa sarili mong bayan? Yun lang naman sa akin eh. Wala akong problema kahit sino iboto nyo. Pero may problema ako pag pro-China. Kasi nung araw, yung mga yung mga kandidato, puro naman mga Pilipino eh. Wala namang puppet ng China eh. Ngayon na lang pumasok yung mga pro-China, mga Pogo, sila Atong Ang, mga Alice Goo. Ngayon na lang yan eh. Mga Pogo-Pogo na yan eh. Ngayon na lang yan. Yung kay Duterte na. Mga magnetic lifter, sila Michael Yang, Alan Lim, Peter Lim, mga kung ano-anong, sino-sino mga Chinese na yan, ang ginawa pa niyang advisor.
Ngayon na lang yan. Kaya ako nagka-problema dyan kasi nga, parang sasakupin na tayo ng China. Gusto nila maging, ano tayo ng China, maging, sinabi niya yan, gusto niyang maging province na tayo ng China. Gusto niyang pasakop sa China. 'Di ba? Ano mangyayari sa bansa natin kung papasakop tayo sa China? 'Di ba? Komunista 'yun. 'Di ba? Hindi niyo ba nag-iisip 'yun? 'Yun lang 'yung sa akin, iboto niyo. Pero huwag niyo namang labanan ng Pilipinas. Kasi Pilipino kayo eh. 'Yun lang. Maraming salamat at I love you all. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. 'Di ba?